Magandang gabi muli mga kaloy. Napanood po natin ang unang yugto ng talambuhay ni Norman habang naglayag siya sa bansang Australia. At sa panatili ni Norman sa bansang Australia ay patuloy na unti-unting nakikilala ni Miss Sharon. Isang gabing dumating mula sa nakakapagod na maghapong trabaho ay nadatnan niyang napakakalat ang kanyang pamamahay na animoy akalain mong may nagduelo. Kasi nga naman sa terrace pa lang kitang-kita na ang mga pinagbalatan ng mga gulay hanggang sa sahig at maging sa sala hanggang sa kusina na akalain mong may giyera. Sa tansya ni Miss Sharon ay inilabas na yata lahat ni Norman ang iba't ibang kaserola, kawali at kung ano-ano pa. Napakunot noo si Miss Sharon. Napakiramdam niya ay lalo siyang nahapo sa nakitang mga kalat at mukhang lahat na atang laman ng refrigerator nila ay iniluto na niyang lahat. Why you cook that much? Who's coming to eat with us? Just for us. For the family. Sagot sa kanya ni Norman. Sila lang pala. At doon niya napagtanto na nag-AFB live pala siya. My God! Sobrang pagod na ako mula sa maghapong trabaho. I cannot do cleaning anymore, please. Do it by yourself. Aba naman, ako nang nagluto. Kaya't ikaw naman ang maglinis sa lahat ng mga pinaglutuan at kalat ko. Di ma-imagine ni Miss Sharon kung paano siya mag-uumpisa. Kumbaga, kung sa iba yan, ay kakanta na lang. Kakanta na lang sila ng where do I begin, kalat dito, kalat doon, where do I start. At habang nasa mesa silang kumakain, nagkamay si Norman. Oh my God! Napakakalat kumain. Nagkakandatalsik ang mga kanin sa mesa at sahig na lalong pinagtatakan ni Miss Sharon. Dahil bihirang-bihira sa milyonaryo na nakasama niya ang ganito kakalat na kumain. At sa tanang buhay niya, ngayon pa lang siya nakaharap ng isang milyonaryo kuno. Kasi milyonaryo ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili kay Miss Sharon, na ganito kakalat kumain. At sa isipan ni Sharon, anong klaseng milyonaryo ang aking kaharap? At isa pa man ding Marcos. At parang barbari kong magsalita at kumilos. Ang lahat ng iyan ay naiisip ni Miss Sharon. Dumaan ang mga araw na parang kung susumahin ni Miss Sharon ay mas marami pa yung mga sandaling nagbabangayan sila kaysa sa naglalambingan. Madalas na nadadatnan ni Miss Sharon si Norman na may kaaway ito sa phone. Abay, ang bugok na Eray, ay patahimikin mo yan. Ay, PI na Eray, ay hindi na nakakaintindi, ay katangan na rin ah. Hey, can you please lower your voice?
Because you know why? Baka akalain ng mga neighbor na may masamang nangyayari sa aking bahay. Kasi ang boses mo ay dinig hanggang kanto. You know that? I'm worried that any moment, one of our neighbor may call the police. Sino ba kaaway mo lagi? Isang matalim na tingin lang ang iginanti ni Norman sa kanyang kasintahan. Hindi maintindihan ni Miss Sharon kung bakit parang laging may kaaway si Norman at kadalasan di mapakali. Malilikot lagi ang kanyang mga mata at paminsan-minsan naman ay malambing siya. At kung dumadating yung time na matino siya, ay nagiging noble man. Isa siyang matalinhaga. At kung magsalita, ay malalim at dinadaan sa mga tula. Bagay nakakatwa para kay Miss Sharon. At ang bagay na yan, ang pumupukaw sa kanyang damdamin. Norman, the nobleman, when it comes to pandidiga, para bang every word he gave deepest meaning. Kung kaya natutunaw bigla ang mga sangkatutak na katanungan at alinlangan sa puso ni Miss Sharon. Pagkatapos na may pakilala sa mga kaibigan na may kaugnayan sa foundation, ay mabilis na nailakad ni Miss Sharon ang mga bagay-bagay at bilang pauna, nagbukas ng account sa Australia upang dito ilipat ang napakalaki sanang halaga at sana maililipat sa account ni Norman. May initial deposit na ipinagkatiwala si Miss Sharon upang maisyuhan ng valid card si Norman. At bukod sa kanyang kaalaman ay nakaset doon sa card ang alarm. Ito'y sadyang pinalagay ang security alarm para lang mapatunayan ang sinseridad ni Norman. At isang araw na nagyayam ulit si Norman sa kanyang kasintahan upang pumunta ulit sa Sydney. At sa pagpunta nila sa Sydney ay niyaya siya sa casino. Lihim na nag-obserba si Miss Sharon sa kanyang kasintahan. Hanggang magpaalam ito na maglakad-lakad lang daw siya. Maya't maya, nag-alarm ang sensor device ni Miss Sharon. Kaya't, bingo! Nasukol si Norman na sinusubukang mag-withdraw. Why you need to withdraw the money? Kasi I'm just testing myself kasi palusot ni Norman. If I can control to gamble, you know. But you know, the money is for the foundation, not for gambling. Matapos ang insidenteng yun ay talagang kinukutuban na si Miss Sharon. Parang may nararamdaman talaga siya na kakaiba, na parang ang kailangan lang ng kaharap ay ang pera ng foundation at hindi mismo siya. Lalo't bago dumating si Norman sa Australia, ay may nabasa na siyang post sa kanyang Facebook. Ito yung confrontation ng nagngangalan na Jack Patty at Ulysses. Sinasabi ni Jack Patty na hindi totoong Marcos si Norman, kundi ang tunay na pangalan ay Norman Antonio Mangusin. Maging si Miss Sharon ay kinumpronta si Norman sa kanyang nabasa at natuklasan. Kung kaya't nagalit si Norman. At mula noon, hindi na pinagkakausap ni Miss Sharon. At sa bandang yan, panay na ang tawag ni Norman nang paulit-ulit, talagang nangungulit. Hanggang ipadala na nga ni Norman ang copy ng kanyang passport at birth certificate bilang patunay na siya'y totoong Francis Leo Marcos. At pati na rin ang mga larawan na kasama ng mga Marcoses at patunay kuno na isa siyang kamag-anak ng mga Marcos.
At hanggang muli ngang naniwala ulit si Miss Sharon. Lalo't pinuntahan siya nito sa bansang Australia kung saan siya nakatira. May isa pang pangyayari habang siya ay nasa bansang Australia. Na isang araw, nagsabi siyang gutom itong si Norman at gusto raw niyang kumain ng KFC. Pero Sharon insisted to dine in instead sa tamang restaurant na tinutulan naman ni Norman dahil ang gusto daw niya talaga ay KFC. Ngunit ininsist ni Sharon na at least in the decent resto we can have fresh and healthy food. Bagay na pinagtampo ng kanyang nobyo at di na sila nag-iimikan hanggang KFC. At yung season na yan ay winter noon sa Australia. After na i-parking ni Miss Sharon ang sasakyan, ay napansin niyang walang katinag-tinag si Norman. Come on, it's already KFC. Pero di sumasagot si Norman. Oh, I thought you wanna eat KFC. Sige na, mauna ka na. Pagmamaktol ni Norman. Akala ni Miss Sharon ay susunod siya. At nung silipin niya si Norman, ay nasa likod ng sasakyan na naninigarilyo doon sa malapit sa may tambutso. Kumaing mag-isa si Miss Sharon. At nung di niya maantay si Norman na umakyat, ay bumalik na sa sasakyan. Umuwi sila na walang imikan. At nung dumating sila sa bahay ay parang bata na nagsusumbong sa mga magulang ni Miss Sharon. May mga pagkakataon pa na sa paghiram-hiram ni Norman ng pera kay Miss Sharon ng medyo malalaking halaga ay nauubusan siya kung kaya't inuudyukan ang kasintahan upang humiram muna ito sa mga magulang niya ng 50,000 Australian dollar na muntik na nga silang makapagbigay. Halos muntik na rin mabenta ang bahay ni Miss Sharon para lang sana masunod ang mga hinihiling ni Norman. Buwan ng Hunyo, taong 2017, nang bumalik sa bansang Pilipinas mula Australia si Norman. At buwan na ng Hulyo nang tawagan ang kasintahan para lang tanungin kung kumusta na ang paglalakad ng legality ng foundation. At sabi ni Norman na inaayos na raw niya ang mga investors. Siya na raw ang bahalang maghanap. At muli niyang tinawagan ang kasintahan upang ayusin daw ang kanyang visa pabalik sa Australia. Ang dahilan niya ay may malaking transfer daw na darating from the investors at ito raw ay millions of dollars. Dahil sa may mga duda na nga si Miss Sharon, ay hiniling niyang ma-meet niya ang mga investors na pinakitaan naman ni Norman ng mga larawan na sa tingin nga ni Iron Rock parang mga hindi naman mukhang mga investors kundi parang mga sanggano o mas mukha pang mga mandarambong kaysa sa mga mukhang investors. At nasabi nga ni Miss Sharon kay Norman na nais niyang mag-set ng meeting with all the board members. Sa bandang yan ay naggalit at nagtutungayaw si Norman. Ano ka ba? Ako ang naghihirap sa Pinas at hindi kayo. At wala kayong patakaran na kailangan nyo makipag-meeting sa mga investors. Alay, di naman kayo ang kailangan pang magkaroon ng meeting dahil di naman kayo ang mga importanteng tao. No, Norman, we are not important, but we are just the board member of the foundation that I set up. At presidente ako, so that we have the right to meet them dahil baka money laundering yan. At
Diyan na sumigaw ng sumigaw si Norman at galit na galit. Who said money laundering? At mula noong buwan ng Agosto 2017 ay nagdesisyon na si Miss Sharon at ng kanyang mga kasama na i-terminate at iban ang nasabing foundation. Na iyan na rin ang katapusan ng love story ni Norman aka Francis Leo Marcos at Miss Sharon. Lumabas si Sharon sa social media para isiwalat ang kanyang karanasan kay Norman, na ito na rin ang dahilan na lumabas na rin ang ibang mga biktima at dito niya nakilala ang iba't ibang mga biktima, maging ang magaling na Malacanang intel agent na si Lucky Dong na pinatay noong 1 taon dahil na rin sa pagtatanggol niya sa mga inagawan ng lupa sa bandang Isabela sa kagagawan ng isang Norman Antonio Mangusin aka Francis Leo Marcos. Di biro ang paglabas ni Sharon sa social media dahil siya'y dumanas ng verbal harassment at maging ang pagbabanta sa kanyang buhay. At katunayan, lumipat pa nga siya ng tirahan sa takot na masundan siya nito. At sa matagal na panahon na inaasam-asam niyang lalabas ang totoo at pati ang paglabas ng mga pamilyang Marcoses ay nagkaroon ng katuparan. Dati halos mag-isa siyang lumalaban, ngunit dumating ang panahon na siningil siya ng batas at nakulong nga siya. Ang mga masasakit na karanasan ni Miss Sharon ay ipinagpapasalamat pa rin niya na maaga niya itong nakilala kaysa habang buhay na magsisi siya. Hindi man maganda ang ending ng love story ni Miss Sharon at Norman Antonio Mangusin aka Francis Leo Marcos, ay masasabi na rin ni Miss Sharon na matagumpay pa rin, na nagtagumpay pa rin siya dahil sa kinahinatnan ni Francis sa kulungan. Masasabi kong isa si Miss Sharon sa most credible na witness ayon sa kanyang matibay na ebidensya. Salamat mga kaloy at mga kaibigan sa pakikinig sa wakas ng istorya o talambuhay ni Miss Sharon sa kamay ni FLM or Norman Antonio Mangusin. Magandang gabi.